Ang liwanag na yan. Ako ang nagpuyat. Ako ang nagtahi ng bawat kable at bawat bombilya. Pero bakit sa tapat ng buong San Fernando, pangalan ng ibang babae ang nakasulat sa sining ko? At ang mas masakit, ang asawa ko. Ang lalaking pinang-akuan ko ng habambuhay. Ang siyang may hawak ng telon na nagtakip sa aking pagkatao. Gumuho ang mundo ni Donata sa gitna ng masigabong palakpakan sa Giant Lantern Festival. Nakatayo siya sa gilid ng VIP stage, suot ang kanyang pinakamagandang terno, umaasang sa 30 taon ng kanyang karera bilang batikang artisan ng parol, ay tatawagin ang kanyang pangalan bilang kampeyon. Ngunit nang umilaw ang higanting parol na may taas na 20 feet, hindi ang logo ng Donatas Parol ang bumungad sa madla. Sa gitna ng nagniningning na mga bituin at makukulay na disenyo, malinaw na nakasulat ang Carla's Brilliance, the new soul of Pampanga. Congratulations to our lead designer Carla Jimenez at syempre sa mastermind ng tagumpay na ito, ang manager ng ating atelier, Vicencio Salvador. Anunsyo ng MC na bumasag sa bawat hibla ng dignidad ni Donata. Nakita ni Donata ang kanyang asawa, si Vicencio, na umakyat sa entablado. Hindi ito tumingin sa kanya. Sa halip, malapad ang ngiti nitong inakbayan si Carla, ang pinakamagaling na apprentice ni Donata, ang batang itinuring niyang sariling anak at pinagkatiwalaan ng lahat ng sikreto ng paggawa ng parol. Maraming salamat po. Simula ni Vicencio sa harap ng mikropono. Ang boses ay puno ng kayabangan na tila siya ang nagbuhos ng dugo at pawis sa loob ng mainit na suong. Panahon na para sa bagong henerasyon. Ang sining ng parol ay hindi dapat na iiwan sa luma at kupas na tradisyon. Carla represents the future. She's the light that this industry needs now. Napaatras si Donata. Luma? Kupas? Bulong niya sa sarili. 5 buwan siyang hindi natulog ng maayos para sa parol na yan. Tiningnan niya ang kanyang kananghin lalaki. May sariwa pa itong paso mula sa soldering iron na nakuha niya noong huling gabi ng pag-a-assemble ng mga kable. Siya ang naghinang ng bawat rotor na nagpapalit-palit ng kulay ng ilaw na yan. Siya ang nagdisenyo ng pattern ng kaleidoscope na hinahangaan ng lahat na yon. Sinubukan ni Donata na lumapit sa hagdan ng entablado. Vicencio, anong ibig sabihin nito? Bakit pangalan ni Carla ang nandoon? Napatigil si Vicencio. Tumingin siya kay Donata, ngunit wala ang lambing ng isang asawa sa kanyang mga mata. Sa halip, tiningnan niya si Donata na tila isang dumi sa kanyang makintab na sapatos. Donata, huwag ka namang gumawa ng eksena rito. Malamig na sabi ni Vicencio, sapat na para sila lang dalawa ang makarinig. Business ito. Ang Donatas Parol ay hindi na nagbebenta. Masyado ka nang mabagal, masyadong metikuloso. Si Carla ang nagdala ng modernong touch. Siya ang mukha ng kumpanya ngayon. Apprentice ko lang siya, Vicencio. Ako ang nagturo sa kanya. At ang bahay natin, isinangla ko ang bahay natin para lang mabuksan ang soon na ito. Sigaw ni Donata. Ang kanyang boses ay nagsisimula ng manginig sa pait. Dito na sumingit si Carla. Lumapit ang dalaga. Suot ang isang eleganteng bestida na tila ba siya na ang reyna ng Pampanga. May bakas ng pait at tagumpay sa kanyang mga mata. Tita Donata, tanggapin niyo na lang po. Sabi ni Vicencio, kailangan niyo na raw mag-retire. You're no longer creative enough to run the show. Hayaan niyo na po sa amin ang liwanag. Nanigas si Donata nang makita ang kamay ni Carla na dahan-dahang humawak sa braso ni Vicencio, isang paghawak na hindi lamang pang-empleyado. Doon, sa gitna ng rurok ng kapistahan, naintindihan ni Donata ang lahat. Hindi lang ang kanyang sining ang ninakaw, pati ang lalaking inalaya niya ng 3 dekada ng kanyang buhay ay matagal na palang naging anino sa likod ng ibang babae. Security, tawag ni Vicencio. Hindi na binigyan ng pagkakataon si Donata na makapagsalita. Paki-escort si Mrs. Salvador sa labas. Masyado na siyang napagod sa init. Baka kung ano pang masabi niya sa press. Vicencio! Ako ang asawa mo! Ako ang may-ari ng sung na yan! Sigaw ni Donata habang dahan-dahang hinahawakan ng 2 matipunong gwardiya ang kanyang mga braso. Wala kang pangalan sa mga bagong dokumento, Donata.
Huling hirit ni Vincencio bago tumalikod at muling humarap sa mga kamera kasama si Carla. Check your records. I handled the paperwork, remember? Kinaladkad si Donata palayo sa VIP area. Sa harap ng mga taong dati ay yumuyuko sa kanya sa paggalang. Ngayon, ang mga bulong na naririnig niya ay puno ng awa at pangungutya. Habang inilalabas siya sa gate ng festival grounds, lumingon si Donata sa huling pagkakataon sa higanting parol na nasa langit. Ang parol na dapat ay simbolo ng pag-asa ay tila isang malaking apoy na sumusunog sa kanyang pagkatao. Ngunit sa gitna ng dilim at sa hapdi ng paso sa kanyang kamay, may isang matalim na desisyon ang nabuo sa puso ng matandang artisan. Binitawan nila ang anino at kinuha ang wad na liwanag. Hindi nila alam, ang tunay na sining ay hindi matatagpuan sa mga papel o logo. Ito ay nasa mga kamay na marunong lumikha mula sa abo. Security! Bitawan niyo ako. Kaya akong lumakad ng mag-isa. Matatag na sabi ni Donata. Tumayo siya ng tuwid sa labas ng kalsada habang bumubuhos ang ulan, malayo sa ingay ng piyesta. Ang laban para sa kanyang diwa at disining ay hindi pa tapos. Sisiguraduhin niyang bago mamatay ang huling bumbilya ng Paskong ito, ang buong San Fernando ay makakaalam kung kaninong kamay ang tunay na nagmula ang liwanag. Pagbalik ni Donata sa kanilang sung sa San Fernando, hindi ang init ng nagbabagang tingga o ang bango ng sariwang papel de Hapon ang sumalubong sa kanya. Sa halip, ang bumungad ay ang malamig na katahimikan ng pagtataksil. Ang lugar na ito, na itinayo niya mula sa mga pangarap at sa perang nakuha sa pagsangla ng kanilang bahay, ay tila naging isang estrangerong lupain. Nakita niya si Vincencio na nakaupo sa kanyang lumang mesa, nagbibilang ng mga tseke. Sa tabi nito ay si Carla, na kasalukuyang tinitingnan ang mga bagong disenyo sa computer. Vincencio, mag-usap tayo ng matino. Mahinahong simula ni Donata, bagaman nanginginig ang kanyang mga tuhod. Ano iyong sinasabi mong wala na akong pangalan sa mga dokumento? Ako ang nag-asikaso ng loan sa bangko. Ako ang nagturo sa lahat ng mga manggagawa rito. Ibinaba ni Vincencio ang kanyang panulat at tumingin ng diretso kay Donata. Wala na ang maskara ng mapagmahal na asawa. Ang mukha niya ay naging kasing tigas ng bakal na balangkas ng mga parol. Donata, masyado kang nagtiwala. Nung pinapirma kita ng power of attorney para daw sa mas mabilis na transaksyon sa mga supplier, hindi mo ba binasa ang fine print? Ngumisi si Vincencio. Inilipat ko na ang ownership ng atelier sa isang bagong korporasyon. At sa korporasyong yon, si Carla ang may-ari ng creative rights at ako ang managing partner. Ikaw? You are just a consultant whose contract has just expired. Halos mawalan ng hininga si Donata. Niloko mo ako. Sa loob ng 3 dekada, Vincencio, ibinigay ko sa iyo ang lahat. Ang sining ko, ang buhay ko. Ang sining mo ay luma na. Sigaw ni Vincencio. Tumayo siya at hinampas ang mesa. Pagod na akong makinig sa mga sermon mo tungkol sa tradisyon at kalidad. Ang gusto ng merkado ngayon ay mabilis at mura. At yon ang ibinibibay ni Carla. Lumapit si Carla kay Donata. May bitbit na isang lumang sofak tao, sketchbook. Ito ang sketchbook na matagal nang nawawala. Ang pag-aari ng yumaong ama ni Carla na naging katulong noon sa sung ng ama ni Donata. Huwag po kayong magkunwaring biktima, Tita Donata, may pait na sabi ni Carla. Sabi ni Vincencio, ang mga disenyong ipinagmamalaki niyo sa loob ng 30 taon ay ninakaw lang ng tatay niyo sa tatay ko. Ipinakita niya sa akin ang mga orihinal na drawing. Binabawi ko lang ang nararapat sa pamilya ko. Namilog ang mga mata ni Donata. Anong ninakaw? Ang tatay ko at ang tatay mo ay matalik na magkaibigan. Magkasama silang bumuo ng mga pattern na yan. Iyan ang kwento niyo, sagot ni Carla. Pero ang mga papel na hawak ni Vincencio ang nagsasabi ng totoo. At dahil sa inyo, namatay ang tatay ko sa hirap habang kayo ay nagpapakasa sa karangyaan ng pangalang Salvador. Naintindihan ni Donata ang laro ni Vincencio. Ginamit nito ang hantungan ng nakaraan para lasunin ang isip ng bata at magkaroon ng kakampi sa kanyang panloloko.
Huwag kang maniwala sa kanya, Carla. Pagsusumamo ni Donata. Ginagamit ka lang niya. Tama na ang grama! Putol ni Vicencio. Inihagis niya ang isang maleta sa paanan ni Donata. Nakaimpake na ang mga gamit mo. Huwag mo na ring subukang bumalik sa bahay. Dahil ang bahay na isinangla mo. Sa pangalan ko na rin iyon nakarehistro matapos kong i-restructure ang loan. You have nothing, Donata. Wala kang pera, wala kang bahay, at wala kang sining. Habang pilit na inilalabas si Donata ng dalawang bagong tauhan ni Vicencio, napansin niya ang isang bagay sa sulok ng sug. May mga tumpok ng kable at bumbilya na galing sa murang supplier mula sa labas ng bansa. Nakita niya ang isang spark sa isa sa mga ginagawang parol para sa export order patungong Amerika. Vicencio, ang mga kable na yan, hindi yan insulated ng maayos. Mapanganib ang mga yan, pwedeng mag-short circuit. Babala ni Donata. Tumawa lang si Vicencio habang isinasara ang pinto. Mag-alala ka sa sarili mo, Donata. Saan ka matutulog ngayong gabi? Dahil dito sa atelier ko, ang liwanag ay para lamang sa mga taong marunong sumabay sa agos. Blag! Isinara ang pinto sa harap ni Donata. Nakatayo siya sa gitna ng kalsada, yakap ang kanyang maleta sa ilalim ng malamig na gabi. Ang ulan ay nagsimulang pumatak, tila nakikiramay sa kanyang pighati. Tumingin siya sa kanyang mga kamay. Nanginginig ang mga ito sa galit at gutom. Lunit sa likod ng bawat kalyo ay may kwento ng katotohanan. Alam niyang hindi magnanakaw ang kanyang ama. At alam niyang ang sining ng parol ay hindi lamang tungkol sa ganda, kundi tungkol sa kaligtasan at pag-asa. Bagay na kinalimutan na ni Vicencio. Makuha niyo man ang sung at ang bahay, bulong ni Donata sa dilim. Hinding-hindi niyo makukuha ang apoy na nasa loob ko. Sisiguraduhin kong lalabas ang totoong kulay niyo bago pa man magpasko. Sa kabilang dulo ng kalsada, isang matandang lalaki na nakasilong sa isang sari-sari store ang matagal nang nakamasid sa kanya. Ito si Mang Teroy, ang pinakamatandang ngenyan na kasama ng ama ni Donata noon. Isang saksi na hindi inaasahan ni Vicencio na buhay pa. Dito muna kayo, Ma'am Donata. Pasensya na at masikip ang aming dampa. Malumanay na sabi ni Mang Teroy habang iniaabot ang isang baso ng mainit na barako. Nasa loob sila ng isang maliit na bahay sa likod ng palengke, malayo sa Marang, yang subdivision na dating tirahan ni Donata. Ang bawat patak ng ulan sa bubong na yero ay tila paalala sa kanyang pagbagsak. Ngunit sa harap niya, nakaupo ang matandang nenya na naging kanang kamay ng kanyang ama. Teroy, totoo ba ang sinasabi ni Carla? Naninakaw ng tatay ko ang mga disenyo sa tatay niya? Tanong ni Donata. Ang boses ay nanginginig sa kaba. Umiling ng mabilis si Maun Teroy. Isang malaking kasinungalingan, Donata. Ang tatay mo at ang tatay ni Carla na si Ador ay parang magkapatid. Magkasama silang ng arap. Nung pumanaw si Ador, ang tatay mo pa ang nagbayad sa lahat ng hospital bills at nagpatuloy sa pagsuporta kay Carla. Kinuha ni Mang Teroy ang isang lumang kahon mula sa ilalim ng kanyang higaan. Inilabas niya ang isang piraso ng papel, isang orihinal na paktaw, sketch, ng Ngoy Sao Hivom, ang disenyong ipinagmamalaki ni Carla sa festival. Tignan mo itong sketch na ito, turo ni Teroy. May petsa ito, 1995. Ang pirma ay sa tatay mo at sa tatay ni Carla. Joint design ito, Donata. Ngunit ang mga sketchbook na ibinigay ni Vicencio kay Carla, nakita ko ang mga yon sa sul bago ako tanggalin. Bagong gawa ang mga iyon. Ginaya ang sulat kamay ni Ador para magmuhang siya lang ang may-ari. Nanlamig ang sikmura ni Donata. Pinag-away niya kami ni Carla gamit ang mga wad na dokumento para makuha ang buong sung ng walang kahirap-hirap. Hindi lang yon, Donata. Seryosong dagdag ni Teroy. Kailangan mong malaman ang tungkol sa export order patungong Amerika. 3,000 malalaking parol para sa isang mall chain. Ano meron doon? Dahil isinangla ni Vicencio ang bahay niyo at naipatalo ang malaking bahagi ng pera sa sugal, wala na siyang pambili ng dekalidad na materyales. Ang mga kable na nakita mo, galing yon sa isang supplier ng mga reject na surplus. Walang safety certification ang mga yon. Madaling uminet at mag-short circuit.
Kapag itinuli nila ang shipment na yon, libu-libong kabahayan ang malalagay sa panganib. Dito naramdaman ni Donata ang tunay na takot. Bilang niyenyon, ang parol ay simbolo ng liwanag at buhay, hindi ng kamatayan at sunog. Kailangan nating pigilan si Vincencio, matatag na sabi ni Donata. Paano? Hawak niya ang batas, hawak niya ang sud, sagot ni Teroy. Hindi niya hawak ang lahat, bulong ni Donata, habang tinitingnan ang sketch na hawak ni Teroy. May isang bagay siyang hindi alam. Bawat disenyo ni Inang at ng tatay ni Carla ay may secret mark. Isang paraan ng pagtupi sa dulo ng kaway, na kami lang na tunay na artisan ang nakakaalam. Isang watermark ng katotohanan. Kinabukasan, sa ilalim ng init ng araw, nagtago si Donata sa likod ng mga tumpok ng kawa, iyan malapit sa likurang pinto ng kanilang sud. Nakita niya ang pagdating ng isang malaking container truck. Nakita rin niya si Vincencio at Carla na mayabang na naguutos sa mga na ikarga ang mga kahon. Bilis! Kailangang makaalis ang shipment na ito bago mag-alas 5, sigaw ni Vincencio, habang panakanakang humahalik sa pisingi ni Carla. Nagmanman si Donata. Nang lumayo ang mga gwardiya para magmerienda, dahan-dahan siyang gumapang papasok sa warehouse. Amoy ng plastik na nasusunog ang sumalubong sa kanya. Nakita niya ang isang open box ng mga parol. Hinawakan niya ang isang kable. Mabilis niyang binitawan ito, mainit. Kahit hindi pa nakasaksak ng matagal, ang kable ay tila nagbabagana. Biglang bumukas ang ilaw sa kanyang tapat. Sabi ko na nga ba, babalik at babalik ka? Isang malamig na boses ang narinig niya. Nakatayo si Vincencio sa itaas ng isang platform. Hawak ang isang makapal na folder, ang dokumento ng foreclosure ng kanilang bahay. Sa tabi niya ay si Carla na may halong galit at pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Donata, bakit kailangan mong maging pakialamera? Nisi ni Vincencio. Alam mo ba kung anong hawak ko? Ito ang pirmadong dokumento na nagsasabing isinusuko mo ang bahay niyo kapalit ang pagbabayad ko sa utang ng sir. Isang salita mo lang sa mga awtoridad tungkol sa kable na ito at sisiguraduhin kung wala kang uuya na bubong bukas na bukas din. Tumingin si Donata kay Carla. Carla, tignan mo ang mga kable na ito. Amel mong papatayin mo ang mga taong bibili nito. Artisan ka, hindi ka mamamatay tao. Ngunit bago pa makasagot si Carla, itinaas ni Vincencio ang sketchbook. Tingnan mo ito, Carla. Gusto mo bang maniwala sa babaeng ang pamilya ay nagnahaw ng legacy ng tatay mo? O gusto mong maging milyonaro sa Paskong ito? Napaatras si Donata. Nakita niya ang pagtigas ng mukha ni Carla. Sa sandaling yon, alam ni Donata na hindi lang ang kanyang bahay ang nakataya, kundi ang mismong kaluluwa ng sining ng San Fernando. Isang malakas na kislap ng kuryente mula sa isang bukas na kahon ang bumasag sa nakabibinging tensyon sa loob ng warehouse. Amoy ng sunog na goma ang dahan-dahang humalo sa malamig na hangin ng gabi. Napatitig si Donata sa kable, pagkatapos ay kay Vincencio na tila walang pakialam sa panganib na nakapalibot sa kanila. Vincencio, nakita mo ba yun? Nanginginig ang boses ni Donata. Tinuro niya ang umuusok na parol. Mamatay tao ang tawag sa gagawin niyo. Kapag ang mga parol na ito ay nakarating sa Amerika at nagsimulang masunog ang mga bahay doon, hindi lang pangalan mo ang masisira, habang buhay kang magbabayad ng dugo. Humakbang pababa si Vincencio mula sa platform. Ang tunog ng kanyang mga bota sa semento ay tila martilyo na tumitibok sa pandinig ni Donata. Itinaas niya ang makapal na asul na folder, ang mortgage documents ng ancestral house ni Donata sa Bacolor. Dugo? Dugo rin ang ibinuhos ko para mapanatiling buhi ang atelier na ito habang ikaw ay abala sa mga sining mangwalang katapusan ng tagal. Sigaw ni Vincencio. Lumapit siya kay Donata hanggang sa magtagpo ang kanilang mga muka. Makinig ka sa akin, Donata. Ang bahay ng mga ninuno mo, ang bahay kung saan namatay ang tatay mo, at kung saan mo gustong mag-retire, isang pirma ko lang sa bangko bukas at magiging pag-aari na iyon ng mga banyaga. Gusto mo bang maging palaboy sa sarili mong bayan sa edad na 57? Napahawak si Donata sa kanyang dibdib. Ang bahay na iyon ay hindi lang semento at kahoy.
Yun ang kuta ng lahat na kanyang alaala. Doon siya unang tinuruan ng kanyang ama na humubog ng kawayan. Doon niya narinig ang mga unang tawa ni Vincencio nung bago pa silang mag-asawa. Ganyan ka na ba kadesperado, Vincencio? Bulong ni Donata. Ang mga luha ay nagsisimulang malabo sa kanyang paningin. Gagamitin mo ang bahay natin para lang pagtakpan ng iyong pagnanakaw at panloloko? Hindi ito pagnanakaw. Pagliligtas ito. Baling ni Vincencio kay Carla na kanina pa tahimik sa gilid. Carla, sabihin mo sa kanya, hindi ba't kailangan nating ma-deliver ito para mabayaran ang lahat ng utang? At mabigyan ka ng marangal na buhay na ninakaw ng pamilya Salvador sa tatay mo? Tumingin si Carla kay Donata. Ang kanyang mga mata ay puno ng pait. Sabi ni Vincencio, ang bahay na yon ay kinuha niyo rin sa pawis ng tatay ko noon. Katarungan lang na mawala rin yon sa inyo ngayong tita. Huwag niyo na kaming pigilan. Ang mga kable, madali lang yan. Sabi ni Vincencio, may mga fuse naman daw ang mga outlet sa Amerika. Hindi yan magtutuloy sa sunog. Inosente ka, Carla. Pinapaikot ka lang niya. Sigaw ni Donata. Sinubukan niyang abutin ang braso ng dalaga, ngunit marahas siyang itinulak ni Vincencio. Bumagsak si Donata sa sahig. Saktong tumama ang kanyang palad sa isang tumpok ng mga matatalim na retaso ng kawayan. Ramdam niya ang hapdi ng sugat, ngunit mas masakit ang katotohanang ang dalawang taong pinag-alayan niya ng buhay ay handa siyang itapon sa putikan. Makinig ka, Donata, sabi ni Vincencio habang dahan-dahang kinukuha ang isang piraso ng sketch mula sa mesa. Isob drawing na gawa ni Donata noong bata pa siya. Sa harap ng kanyang asawa, kinuha ni Vincencio ang isang lighter at sinilaban ang papel. May 24 oras ka. Manahimik ka. Magtago ka sa kung saang dampa mo man gusto at hahayaan kitang manatili sa bahay mo hanggang matapos ang Pasko. Pero sa oras na marinig ko ang pangalan mo sa mga awtoridad o sa press, sisiguraduhin kung bago lumubog ang araw bukas, wala ka nang uuyan. Pinanood ni Donata ang dahan-dahang pag-abo ng kanyang unang disenyo sa paanan ni Vincencio. Ang apoy ng lighter ay tila sumasalamin sa apoy ng kasama ang lumalamon sa kanyang asawa. Wala kang puso, Vincencio, mahinang sabi ni Donata habang pilit na tumatayo. Hindi inirerespeto ang dugong tumutulo sa kanyang kamay. Inakala ko na ang liwanag ng mga parol ang magbubuklod sa atin. Ngunit ikaw pala ang kadilimang pilit kong iniiwasan. Palabas! Utos ni Vincencio sa mga gwardiya. Kinalatkad si Donata palabas ng warehouse. Habang isinasara ang malaking pintuang bakal, nakita niya ang huling sulyap ni Carla. May bahid ng pag-aalinlangan sa mga mata ng dalaga habang tinitingnan ang umuusok na kable. Ngunit mabilis itong nawala nang yakapin siya ni Vincencio. Naiwan si Donata sa ilalim ng madilim na langit ng San Fernando. Wala siyang pera, sugatan ang kanyang kamay, at may taning na ang kanyang tirahan. Ngunit sa gitna ng banta ng kanyang asawa, isang alaala ang biglang nagningning sa kanyang isipan. Ang sinabi ni Mang Teroy tungkol sa mga orihinal na artista na pinatalsik ni Vincencio. Hindi niyo ako matatapos sa pananakot. Bulong ni Donata sa hangin, habang pinupunasan ang kanyang luha gamit ang dulo ng kanyang baro. Kung kailangang mawala ang bahay ko para mailigtas ang libu-libong tao, tatanggapin ko. Ngunit hinding-hindi ko hahayaan na ang huling obra ni Inay ay maging mitsa ng kamatayan. Naglakad siya palayo, hindi patungo sa kanyang bahay, kundi patungo sa mga eskinita kung saan nagtatago ang mga totoong kamay na nagtahi ng liwanag ng Pampanga. Ang labanan para sa sining at kaligtasan ay magsisimula pa lamang. Ang bawat patak ng ulan sa kalsada ay tila tumatagos sa buto ni Donata. Yakap ang kanyang maleta, naglakad siya ng walang tiyak na direksyon hanggang sa muling makarating sa maliit na dampa ni Mang Teroy sa likod ng palengke. Ang hapdi ng sugat sa kanyang palad ay hindi maikukumpara sa hapdi ng banta ni Vincencio. Diyos ko, Donata! Ano nangyari sa kamay mo? Mabilis na lumapit si Mang Teroy at inalalayan ang matanda. Hindi nakasagot si Donata. Naupo siya sa isang lumang bangkong kahoy, hiningal, at hinayang linisin ni Mang Teroy ang kanyang sugat gamit ang maligamgam na tubig at asin. Teroy,
Kukunin niya ang bahay. Mahinang simula ni Donata, ang kanyang boses ay tila isang tuyong dahon na malapit ng mahulog. Ang bahay ni Tatang sa Bacolor. Iyon na lang ang natitira sa akin. Pero handa siyang itapon ang lahat ng alaala namin para lang manahimik ako. Napatigil si Mang Teroy sa paglilinis. Ang bahay na yon ay sagrado, Donata. Huwag mong hayaang makuha niya yon nang ganoon na lang. Pero kung hindi ako mananahimik, kukunin niya rin ang buhay ng mga taong bibili ng mga parol na yon. Tumingin si Donata sa kanyang sugatang kamay. Artisan ako, Teroy. Itinuro sa akin ni Tatang na ang bawat parol ay dapat magdala ng liwanag sa kadiliman, hindi apoy na susunog sa kinabukasan. Mas mabuting mawalan ako ng bahay kaysa mawalan ako ng kaluluwa. Dito naramdaman ni Donata ang isang kakaibang kapayapaan sa gitna ng unos. Ang kanyang cold decision ay nabuo na. Isasakripisyo niya ang kanyang ari-arian para sa kaligtasan ng iba. Ngunit bago mangyari yon, kailangan niyang patunayan na ang sining na hawak ni Carla ay isang malaking kasinungalingan. Kinaumagahan, dinala ni Mang Teroy si Donata sa isang liblib na bahagi ng San Fernando, ang tinatawag na barangay ng mga nalimot. Dito nakatira ang mga dating tudet at tohan, mga manghahabi at manghihinang, na naging pundasyon ng sining ng parol noong dekada 90. Sila ang mga artisan, ang tinanggal ni Vicencio dahil mabagal at masyadong mahal ang singil. Sa loob ng isang maliit na garahe na puno ng mga kalawanging balangkas ng parol, nagtipon ang tatlong matatandang lalaki. Nang makita nila si Donata, ang mga mata nilang malabo na ay tila nagkaroon ng bagong kislap. Ma'am Donata, bati ni Mang Goryo, ang dating master ng rotor. Nabalitaan namin ang nangyari sa festival. Masakit para sa amin na makita ang pangalan mo na tinatakpan ng iba. Goryo, kailangan ko ang tulong niyo, sabi ni Donata. Ang sketchbook na hawak ni Carla? Sinasabi ni Vicencio na ninakaw yon ng tatay ko sa tatay ni Carla. Alam niyo ang totoo, di ba? Nagkatinginan ang mga matatandang artisan. Tumayo si Mang Teroy at kinuha ang isang lumang baul mula sa sulok ng garahe. Pagbukas nito, bumulaga ang mga lumang larawan at mga dokumentong punit-punit na. Ito ang hantungan na katotohanan, sabi ni Mang Teroy. Inilabas niya ang isang orihinal na fakhalo na ang papel ay kulay dilaw na sa katandaan. Ang bawat pattern na ginawa ni na Ador at ng tatay mo ay may isang sekretong pirma. Hindi ito nakasulat sa tinta, kundi sa paraan ng pagbaluktot ng kawayan. Itinapat ni Mang Teroy ang sketch sa ilalim ng liwanag ng isang bumbilya. Tignan niyo ang mga sulok ng Moisaw Hivoom. Kapag itinapat mo ito sa liwanag, ang mga kable at kawayan sa likod ay bubuo ng hugis ng isang maliit na puso, ang puso ng parol. Simbolo ito ng pagkakaibigan ni na Ador at Salvador. Nanlaki ang mga mata ni Donata. Naalala niya ang mga parol sa warehouse ni Vicencio. Ang mga parol na ginawa ni Carla ay mabilis, diretso ang mga kable, at walang puso dahil hindi alam ng dalaga ang teknik na ito. Ang sketchbook na ibinigay ni Vicencio kay Carla ay kopya lang, Donata, paliwanag ni Mang Goryo. Ginaya niya ang guhit pero hindi niya kayang gayahin ang kaluluwa ng pagtupi. Ang bawat gawa ni Carla ay walang watermark ng katotohanan. Golden moment ito para kay Donata. Naramdaman niya ang init ng luha sa kanyang mga mata, luha ng katarungan. Ang kanyang ama ay hindi magnanakaw. Siya ay isang tapat na kaibigan. Mayroon akong 24 oras bago hatakin ng bangko ang bahay ko. Madiing sabi ni Donata habang hinahawakan ng orihinal na sketch. Teroy, Goryo, kailangan nating ipakita kay Carla ang katotohanan. Kailangan niyang malaman na ang lalaking pinagkakatiwalaan niya ay siya ring pumatay sa alaala ng tatay niya. Handa kaming tumulong, Donata, sabi ng mga matatanda. Pagod na kaming makita ang sining ng San Fernando na nagiging negosyong walang konsensya. Ngunit habang nagpaplano ang mga artisan, isang tunog ng busina ang narinig nila sa labas. Isang itim na sasakyan ang huminto sa tapat ng garahe. Bumaba ang bintana at lumitaw ang mukha ni Vicencio. May hawak na isang piraso ng papel. Oras na, Donata, sigaw ni Vicencio mula sa loob ng sasakyan. Ang mga truck para sa export ay aalis na.
At ang foreclosure team ng bangko ay nasa tapat na ng bahay mo sa Bacolor. Huling pagkakataon, susunod ka ba o manonood ka na lang habang gumuho ang mundo mo? Tumingin si Donata kay Vicencio, pagkatapos ay sa mga matatandang artisan sa kanyang likuran. Sa kanyang kamay ay mahigpit niyang hawak ang orihinal na sketch ng puso. Apos na ang oras ng pananakot mo, Vicencio. Bulong ni Donata sa sarili, habang ang isang matalim na ngiti ay sumilay sa kanyang mga labi. Alam niya, ang labanang ito ay hindi na tungkol sa semento at kahoy, kundi tungkol sa pag-ibig na itinahi sa bawat bumbilya. Huwag mong sayangin ang hininga mo sa babaeng yan, Vicencio. Tara na, may mas mahalaga tayong gagawin kaysa makipagtitigan sa mga talunan. Boses ni Carla mula sa loob ng sasakyan. Ang kanyang tono ay puno ng lamig, tila ba nakalimutan na niya ang lahat ng gabing tinulungan siya ni Donata na mag-aral para sa kanyang lisensya. Ngumisi si Vicencio bago itinaas ang bintana ng kanyang kotse. Good luck sa paghahanap ng matutuluyan, Donata. Isama mo na ang mga amoy lupang yan. Pinanood ni Donata ang paglayo ng sasakyan ni Vicencio. Ang usok ng tambucho ay tila huling hininga ng kanyang pagsasama sa lalaking iyon. Ngunit sa halip na maiyak, hinawakan niya ng mas mahigpit ang sketch na ibinigay ni Mang Teroy. Ang takot na mawala ng bahay ay nandoon pa rin, sumusundot sa kanyang dibdib. Ngunit mas matimbang ang galit para sa katotohanang matagal na ibinaon. Donata, halika rito. Ipakikita ko sa iyo ang sinasabi ko. Tawag ni Mang Teroy habang dala-dalahin ang isang lumang bumbilya na nakakabit sa isang mahabang extension cord. Pumasok silang muli sa loob ng madilim na garahe. Pinatay ni Mang Goryo ang lahat ng ilaw hanggang sa maging kasing dilim ng gabi ang paligid. Ang tanging liwanag ay ang maliit na bumbilya yang hawak ni Mang Teroy. Ang sining ng parol sa San Fernando ay hindi lang tungkol sa kuryente at kulay, bulong ni Mang Teroy. Ito ay tungkol sa anino. Nung ginagawa ni Ador at Salvador ang unang Waisao Hivapon, nagkasundo silang mag-iwan ng marka na hindi mabubura ng kahit sinong magnanakaw. Inilagay ni Mang Teroy ang bumbilya sa likod ng sketch na papel, pagkatapos ay itinapat ito sa isang lumang balangkas ng parol na gawa sa kawayan na matagal nang nakatago sa garahe. Tumingin ka sa mga dugtungan ng kawayan, Donata. Huwag sa harap, kundi sa gilid. Dahan-dahang lumapit si Donata. Sa unang tingin, tila ordinaryong taling alambre at kawayan lang ito. Ngunit nang ianggulo ni Mang Teroy ang liwanag ng 45 degree, isang maliit at tila mahiwagang anino ang lumitaw sa likod ng papel de hapon. Ang bawat kanto ng bituin ay may isang maliit na hugis puso na nabuo mula sa sadyang pagkakakurba ng kawayan. Ang puso ng parol, hikbi ni Donata. Naaalala ko na sinasabi no ni Tatang na ang bawat bituin ay may tinitibok. Iyan ang marka ng pamilya Salvador at Jimenez, sabi ni Mang Goryo. Iyan ang nagpatunay na ang disenyo ay bunga ng pagmamahala ng dalawang magkaibigan. Walang ninakaw, Donata. Dahil ang bawat pusong yan ay binubuo ng dalawang magkahiwalay na piraso ng kawayan, ang isa ay kay Salvador at ang isa ay kay Ador. Kapag pinagsama lang sila, dun lilitaw ang puso. Dito naintindihan ni Donata ang tindi ng kataksilan ni Vicencio. Hindi lang siya ninahawan ng asawa, binaboy din ito ang kasaysayan ng dalawang pamilya para lang sa pera. At si Carla, ang inosenteng anak ni Ador, ay ginagamit na sandata laban sa kanya gamit ang galit na base sa kasinungalingan. Ang mga parol na ginagawa nila ngayon para sa export, nanginginig na sabi ni Donata. Dahil minadali ang mga iyon at gumamit ng mga makinang pangkat, wala silang puso. Ang anino ng mga parol ni Carla ay walang kaluluwa. At higit sa lahat ang mga kable, paalala ni Mang Teroy. Dahil sa nipis ng kalyo sa mga kamay ni Carla, hindi niya ramdam na nagbabagana ang mga kable sa ilalim ng papel. Siya ang magiging mukha ng trahedya yung mangyayari sa Amerika kapag hindi natin sila napigilan. Kumuha si Donata ng isang piraso ng uling at papel. Sinulat niya ang lahat ng detalye ng puso ng parol. Alam niya, kailangan niyang makapasok sa SUG sa huling pagkakataon bago ang shipment.
Kailangan niyang ipakita kay Carla ang markang ito sa mismong mga parol na ipinagmamalaki ng dalaga. Teroy? Goryo? Meron tayong 12 oras bago dumating ang foreclosure team sa Bacolor. Matatag na sabi ni Donata. Ang kanyang duster na suot ay marumi, ang kanyang buhok ay gulo-gulo. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagnaningning na tila ang pinakamaliwanag na parol sa Pampanga. Ipapatalo ko ang bahay ko. Ngunit isasalba ko ang dangal ni Tatang at ni Mang Ador. Anong plano mo, Donata? Tanong ni Mang Goryo. Pupunta ako kay Carla, hindi bilang kaaway, kundi bilang guro, at ipakikita ko sa kanya kung paano tumingin sa dilim upang makita ang tunay na liwanag. Sagot ni Donata. Ngunit bago pa man sila makakilos, tumunog ang cellphone ni Donata. Isang text message mula sa isang hindi kilalang numero. Tita Donata, tulungan niyo po ako. Nag-short circuit ang mainboard ng giant parol sa warehouse. Ayaw makinig ni Vicencio, itinuli pa rin niya ang wiring kahit umuusok na. Natatakot ako. Bula kay Carla. Nagkatinginan si Donata at Mang Teroy. Ang bitag ni Vicencio ay hindi lang para kay Donata, pati ang kanyang bagong reyna ay kasama na sa panganib ng kanyang kasakiman. Ang mga kable, bulong ni Donata. Magsisimula na ang sunog. Mabilis na lumabas si Donata ng garahe, hindi inirerespeto ang sakit ng kanyang mga paa. Ang labanan ay hindi na lang tungkol sa sining o sa bahay. Ito ay tungkol sa buhay at kamatayan na nakatali sa bawat hibla ng Korean ting pinatatakbo ng kasinungalingan. Ang loob ng suwang, na dati ay puno ng malambing na tugtugin ng radyo habang gumagawa ng mga parol, ay nababalot na yon ng nakakasakal na amoy ng sunog na goma. Sa gitna ng malawak na warehouse, nakatayo si Carla sa harap ng isang dambuhalang parol. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang hawak ang isang test pen. Zzz! Pop! Isang kislap ng asul na apoy ang lumabas mula sa main control board ng parol. Mabilis na binawi ni Carla ang kanyang kamay. Halos mabitawan niya ang kagamitan sa tindi ng gulat. Vicencio! Sinasabi ko sa'yo, hindi na ito normal! Sigaw ni Carla. Ang kanyang boses ay puno ng takot. Ang mga kable na binili mo, natutunaw sila sa init ng bumbilya. Kapag itinuli natin ang shipment na ito, sasabog ang mga ito sa loob ng mall sa Amerika. Pumasok si Vicencio mula sa kanyang opisina. Pawis na pawis at nanlilisik ang mga mata. Hindi siya tumingin sa umuusok na kable. Sa halip, mabilis niyang tiningnan ang kanyang rilo. Carla, stop being so dramatic! Konting sparks lang yan. Normal sa bagong wiring. Singhal ni Vicencio. Lumapit siya at marahas na tinakpan ng duct tape ang nasunog na bahagi ng kable. Kailangan nating ma-load ang shipment na ito sa loob ng 8 oras. Kapag hindi ito nakaalis, mawawala ang down payment. Wala akong pambayad sa bangko para sa bahay ni Donata. Pero Vicencio, ang itinuro sa akin ni Tita Donata, ang insulation ay dapat... Donata na naman! Bulyaw ni Vicencio, sabay hampas sa lamesa na nagpatahimik kay Carla. Wala na si Donata rito. Ako na ang boss mo ngayon. Gawin mo ang trabaho mo, idikit mo ang mga papel de hapon, at siguraduhin mong mukhang maganda ang lahat sa labas. I don't care about the wires. Ang mahalaga ay makuha natin ang balanse ng kontrata. Napayuko si Carla. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang tunay na anyo ng lalaking pinagkatiwalaan niya. Wala na ang malambing na asawa na nangako ng tagumpay. Ang kaharap niya ay isang desperadong sugalero na handang magsakripisyo ng buhay ng iba para lamang sa pera. Sa labas ng warehouse, sa likod ng malalaking puno ng mangga, nakatayo si Donata kasama si Mang Teroy. Naririnig nila ang sigawan sa loob. Ang puso ni Donata ay tila pinipiga, hindi dahil sa selos, kundi dahil sa sakit na makitang binababoy ang sining na binuo niya ng 3 dekada. Teroy, naririnig mo yun? Magsisimula na ang sunog, bulong ni Donata. Kailangan nating makapasok bago mahuli ang lahat. Pero Donata, tumatawag na ang kapatid mo sa Bacolor. Babala ni Mang Teroy, ipinakita ang screen ng cellphone. Nasa tapat na ng bahay niyo ang mga sheriff ng bangko. Sinasimula na nilag ikandado ang gate. Kapag hindi ka pumunta ron ngayon para pumirma sa extension, wala ka nang uuwian bukas.
Napatingin si Donata sa direksyon ng kanyang ancestral home sa malayo, pagkatapos ay sa umuusok na warehouse ni Vicencio. Sa loob ng warehouse na iyon, naroon ang kanyang apprentice na si Carla. Agbatang nabulag man ng galit, ay alam niyang biktima lamang din ng panloloko. Ang bahay... Semento at kahoy lang yon, Teroy, sabi ni Donata. Ang kanyang boses ay naging matatag na parang asero. Pero ang buhay ng mga artisan natin at ang danggal ng parol ng San Fernando, yan ang hinding-hindi ko mapapalitan. Hayaan mong makuha nila ang bahay ko. Pero hinding-hindi ko hahayaang maging mitsa ng kamatayan ang sining ng tatay ko. Muling tumunog ang isang malakas na explosion mula sa loob. Sa pagkakataong ito, lumabas na ang maitim na usok mula sa mga bintana sa itaas. Nakita ni Donata si Vicencio na mabilis na lumabas ng warehouse, may bit-bit na briefcase, ang mga orihinal na kontrata at pera. Iniwan niya si Carla sa loob. Vicencio! Nasaan si Carla? Sigaw ni Donata habang lumalabas mula sa pinagtataguan. Napatigil si Vicencio, gulat na makita ang asawa. Ngunit sa halip na matakot, tumawa siya ng mapait. Ayan na ang dakilang martyr. Save her if you want, Donata. Pero huli na ang lahat. Ang shipment ay bayad na at ang bahay mo ay hindi na sayo. I'm leaving this mess to both of you. Mabilis na sumakay si Vicencio sa kanyang kotse at pinasibad ito palayo. Iniwan ang nagbabagang warehouse. Hindi nag-aksaya ng panahon si Donata. Kinuha niya ang balde ng tubig sa labas at basang-basahan bago mabilis na tumakbo papasok sa gitna ng usok. Carla! Carla, nasaan ka? Sigay ni Donata sa gitna ng naglalakihang apoy na nagsisimulang lumamon sa mga kaway, yang balangkas na mga parol. Nahanap niya si Carla sa sulok, nakasalampak sa sahig, hiningal at umiiyak habang yakap ang sketchbook ng kanyang tatay. Ang kable sa itaas niya ay nagliliyab na. Tita Donata, hikbi ni Carla, punong-puno ng uling ang muka. Patawarin niyo po ako. Totoo ang sinabi niyo. Wala siyang puso. Tumayo ka na riyan, bata ka. Hila ni Donata sa braso ni Carla. Hindi pa tapos ang laban natin. Ipakikita pa natin sa kanila ang tunay na liwanag. Sa gitna ng naglalagablab na suwang, ang guro at ang mag-aaral ay muling nagbuklod. Ngunit sa labas, ang huling tunog ng sirena ng bumbero ay humahalo sa tunog ng pagbagsak ng gate ng ancestral house ni Donata. Nawala ang lahat sa kanya, maliban sa isang bagay, ang katotohanang hawak na niya ngayon. Umuusok pa ang mga labi ng nasulog na warehouse nang maupo sina Donata at Carla sa ilalim ng lumang puno ng mangga sa labas. Marumi ang kanilang mga mukha, puno ng uling ang mga kamay, at kapwa hinihingal mula sa pagtakas sa kamatayan. Sa tabi nila, abala si Mang Teroy sa pagpapakalma sa mga tudet na nawalan ng hanap buhay dahil sa kataksilan ni Vicencio. Nayakap ng mahigpit ni Carla ang sketchbook na suot-suot niya, ang aklat na pinaniniwalaan niyang huling alaala ng kanyang ama. Bakit niyo po ako iniligtas, Tita Donata? Hikbi ni Carla. Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko, pagkatapos kong maniwala na ninakawan niyo kami ng dangal, tumingin si Donata sa dalaga. Wala nang galit sa kanyang mga mata. Tila ba ang apoy kanina ay tinupok na rin ang lahat ng pait sa kanyang puso. Dahil bago ka naging kaaway, Carla, naging anak ka muna sa akin. At dahil alam ko na ang batang tinuruan ko ay hindi kayang magtahi ng liwanag na may kasamang panlilinlang. Pero ang sketchbook na ito, itinaas ni Carla ang aklat. Sabi ni Vicencio, dito nakasulat ang patunay na ang disenyo ng Ngoy Sao Hivopon ay sa tatay ko lang. Carla, tingnan mo ang mga guhit na yan, malumanay na sabi ni Donata. Kinuha niya ang isang piraso ng uling mula sa sahig at isang maliit na flashlight mula kay Mang Teroy. Artisan ka, Carla? Alam mo ang amoy ng lumang papel? Tignan mo ang mga gilid ng sketchbook na yan. Masyadong pantay ang pagkakagupit. Masyadong fresh ang tinta para sa disenyong ginawa noong dekada 90. Napatitig si Carla sa mga pahina. Ngayon niya lang napansin ang mga detalye na nabulag ng kanyang galit noon. Halika, ayan ni Donata. Ipakikita ko sa iyo ang hantungan ng katotohanan.
Dinala ni Donata si Carla sa isang maliit na mesa sa dampa ni Mang Teroy. Inilabas ni Donata ang orihinal na factao na matagal lang itinatago ng mga matatandang artisan. Itinabi niya ito sa sketchbook ni Carla. Ang tatay mo at ang tatay ko ay hindi magkaaway, Carla. Sila ay iisang kaluluwa sa paggawa ng parol, bulong ni Donata. Itinapat niya ang flashlight sa likuran ng orihinal na sketch. Tumingin ka rito. Sa ilalim ng liwanag, lumitaw ang anino ng maliit na puso sa bawat kanto ng bituin. Ang puso ng parol. Ang puso na ito ay binubuo ng 2 guhit, paliwanag ni Donata. Ang kaliwang bahagi ay guhit ni Ador, ang tatay mo. Ang kanang bahagi ay guhit ni Salvador, ang tatay ko. Kapag pinagsama mo lang sila, doon lilitaw ang buong puso. Yan ang sumpaan nila, na walang iwanan hanggang sa huling kislap ng bituin. Napasinghap si Carla. Hinawakan niya ang anino sa papel. Ang sketchbook na ibinigay ni Vicencio, wala itong ganito. Dahil ang sketchbook na yon ay ginawa lang niya para lasunin ang isip mo. Sabi ni Mang Teroy na dahan-dahang lumapit. Ginamit niya ang hantungan ng nakaraan para pag-awayin kayong dalawa, habang siya ay nagpapakasa sa sayaman na galing sa inyong pawis. Dito na tuluyang gumuho ang kuta ng pagmamataas ni Carla. Napaluhod siya sa harap ni Donata. Ang kanyang mga hikbi ay naging malakas na hagulgol ng pagsisisi. Tita, patawad po. Nabulag ako. Akala ko po ay ipinaglalaban ko ang hustisya para kay tatay. Yun pala, ako ang pumatay sa alaala niya sa pagsama ko kay Vicencio. Niyakap ni Donata ang kanyang apprentice. Tahan na, Carla. Ang liwanag ay pwedeng mamatay, pero laging may pagkakataong muling magsoldo ng bagong kable. Ang mahalaga ay gising ka na. Ngunit ang kanilang sandali ng pagbabate ay naputol nang dumating ang isang humahangos na Toadette. Ma'am Donata! Ma'am Carla! May masamang balita! Sigaw ng lalaki. Nakita si Sir Vicencio sa munisipyo. Sinasabi niya sa mga pulis at sa bumbero na kayo raw ang sadyang nagsunog ng warehouse para makuha ang insurance money. At dahil wala na kayong uuwian sa Bacolor, pinalalabas niyang tumakas na kayo. Nanlamig si Carla. Gagamitin niya ang sunog para makuha ang pera ng insurance at itapon tayo sa kulungan? Tumingin si Donata sa nasunog na sung sa malayo. Pagkatapos ay sa orihinal na sketch ng puso ng parol na hawak niya. Ang kanyang mga mata ay naging kasing talim ng itak. Hindi ko hahayaang mangyari yon, matatag na sabi ni Donata. Carla, handa ka na bang itama ang lahat? Handa ka na bang ipakita sa buong San Fernando kung kanino ang tunay na liwanag? Tumayo si Carla, pinahid ang uling sa kanyang muka, at tumango ng may determinasyon. Kahit anong mangyari, tita, lalaban tayo. Teroy, tawagin mo ang lahat ng mga artisan, utos ni Donata. Meron tayong shipment na kailangang harangin at isang demonyong kailangang ilantad sa ilalim ng sarili niyang mga bumbilya. Ang bawat ingay ng container truck na pumapasok sa loading bay ng San Fernando Port ay tila isang kabaong na ipinapaku sa pandinig ni Donata. 8:00 na ng gabi. Ang ulan ay tumigil na, ngunit ang lamig na dulot nito ay nananatiling nakabaon sa balat ng matandang artisan. Nakatago sila sa likod ng isang malaking stack ng mga kahon sa loob ng port area. Kasama ni Donata si Carla, Mang Teroy, at ang 10 pang mga Toadette na nanatiling tapat sa sining. Pinapanood nila mula sa malayo si Vicencio. Nakasuot ang lalaki ng isang mamahaling puting polo, hawak ang isang baso ng champagne at masayang nakikipagkamay sa kinatawan ng mall chain mula sa Amerika. Sa wakas, Mr. Harrison, narinig nilang sabi ni Vicencio. Ang boses ay puno ng kayabangan. The finest lanterns of Pampanga are ready to light up your malls. Don't worry about the fire earlier today. It was just a small incident caused by a former employee who couldn't accept her retirement. Napahigpit ang hawak ni Carla sa braso ni Donata. Ang kapal ng mukha niya, bulong ng dalaga. Ginamit niya ang suno para hiyain kayo, lalo sa harap ng mga banyaga. Ngunit hindi sumagot si Donata. Ang sanutang pansin ay nasa screen ng kanyang cellphone. Isang tawag mula sa kanyang kapatid sa Bacolor. Ate Donata, tapos na. Boses ng kanyang kapatid, puno ng hikbi.
Nailabas na ang lahat ng gamit mo. Nilagyan na ng foreclosed sign ang gate. Sabi ng mga pulis, kung babalik ka raw dun ng walang pambayad sa balanse ng loan ni Vincencio, aarestuhin ka nila sa trespassing. Ate, wala ka ng bahay. Nabitawan ni Donata ang kanyang cellphone sa semento. Hindi ito nabasag, ngunit ang bawat salitang narinig niya ay tila mas matalim pa sa anumang bubog. Ang ancestral house, ang kuta ng kanyang paggabata, ang lugar kung saan itinabi ng kanyang ama ang bawat lihim ng parol, ay tuluyan ng nawala. Tita Donata, anong nangyari? Nag-aalalang tanong ni Carla. Tumingin si Donata sa madilim na langit. Wala na ang bahay ko, Carla. Isang pirma na lang ni Vincencio sa huling dokumento ng shipment na yan, at makukuha na niya ang kabuuan ng pera ng insurance at ang balanse ng kontrata. Siya ang mananalo. At tayo? Tayo ang magiging mukha ng arson at kapabayaan. Hindi tayo papayag, madiing sabi ni Carla. Tita, tignan niyo yung mga kahon. Yan yung mga paro na may depektong kable. Kapag umalis yan sa port na to, wala na tayong magagawa. Dito naramdaman ni Donata ang huling no-win choice. Kung tatawagan niya ang mga pulis na yon para i-report ang tungkol sa anomalya ng kuryente, hihinto ang shipment. Mawawala ang tanging pagkakataon ni Vincencio na makuha ang pera, ngunit mawawala rin ang anumang pag-asa ni Donata na mabawi ang kanyang bahay sa pamamagitan ng isang legal na settlement. Mawawala ang lahat sa kanya. Literal siyang matutulog sa kalsada bukas. Ma'am Donata, bulong ni Mang Teroy, hinawakan niya ang balikat ng kanyang kaibigan. Ang bahay ay pwedeng muling itayo, pero ang danggal ng San Fernando, kapag nasunog ang isang mall sa Amerika dahil sa mga parol na yan, hinding-hindi na muling liliwanag ang pangalan natin sa buong mundo. Isang matagal na katahimikan ang ngamayani. Pinagmasdan ni Donata ang kanyang mga kamay, ang mga kamay na nagtahi ng liwanag sa loob ng 30 taon. Nakita niya ang paso, ang mga kalyo, at ang dumi ng uling. Tama ka, Teroy, sabi ni Donata. Ang kanyang boses ay wala ng bakas ng pag-aalinlangan. Ang sining ay hindi tungkol sa pagmamay-ari ng lupa o semento. Ito ay tungkol sa katotohanan. Kinuha ni Donata ang kanyang cellphone at dinalial ang numero ng DTI Safety Inspection Bureau at ang lokal na himpilan ng pulisya. Hello? Gusto ko pong mag-report ng isang illegal shipment ng mga substandard at mapanganib na electronic products sa San Fernando Port. Sabi ni Donata, ang kanyang mga mata ay nakatitig ng diretso kay Vincencio. Sa kabilang dulo, nakita nilang kinuha ni Vincencio ang panulat para pirmahan ang bill of lading, ang huling papel na kailangan para makaalis ang barko. Nakangiti ang lalaki, tila ba hawak na niya ang buong mundo. Magdiwang ka na, Vincencio. Bulong ni Donata sa hangin, dahil ang huling parol na sisindihan ko sa gabing ito ay ang parol na maglalantad sa lahat ng iyong kadiliman. Mula sa malayo, narinig nila ang unang tunog ng mga sirena ng pulis. Ang golden moment ng desisyon ni Donata ay tapos na. Isinakripisyo niya ang kanyang huling ari-arian para sa kaligtasan ng mga taong hindi man lang niya kilala. Carla, ihanda mo ang sketchbook, utos ni Donata. Tapos na ang pagtatago natin. Oras na para harapin ang demonyo sa ilalim ng sarili niyang liwanag. Tigil! Itigil ang shipment na yan! Ang boses ni Donata ay umalingaw-ngaw sa gitna ng loading bay ng San Fernando Port, mas matalas pa sa tunog ng mga container na nagbababaan. Ang dambuhalang truck na paalis na sana ay biglang huminto. Ang preno nito ay lumika ng isang nakatutuling ingay sa semento. Lumingon ang lahat. Nakatayo sa gitna ng liwanag ng mga port lights si Donata. Hindi siya ang matandang artista na luhaan at talunan. Tuwid ang kanyang likod. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa katotohanan. At sa likuran niya ay ang kanyang hukbo, si Carla, si Mang Teroy, at ang mga veteranong niyan na matagal nang kinalimutan ng industriya. Donata, anong kahibangan ito? Bulyaw ni Vincencio. Mabilis na lumapit at pilit na itinago ang kanyang kaba sa harap ni Mr. Harrison. Guardia, bakit niyo pinapasok ang arsonistang ito? Dakpin niyo siya! Siya ang sumunog sa sarili naming warehouse kanina. Huwag kayong kikilos!
Isang matatag na utos ang nanggaling sa likuran ni Donata. Lumabas ang 4 na opisyal mula sa DTI Safety Bureau at 3 unipormadong pulis. Mrs. Salvador, kayo po ba ang nag-report tungkol sa safety violations ng mga produktong ito? Tanom ng inspektor. Opo, sagot ni Donata, diretsyong nakatingin sa kanyang asawa. Ang mga parol sa loob ng container na yan ay hindi lamang gawa sa pandaraya. Gawa rin sila sa mga depektong materyales. Ang mga kable ay walang insulation at may mataas na peligro ng sunog. Pinatitunayan ko ito bilang ang orihinal na designer at punong artista ng Salvador Atelier. Sinungaling! Sigaw ni Vincencio. Namumula ang mukha sa galit. Wala ka na kinalaman sa kumpanya. Ang asawa ko ay nawala na sa katinuan dahil sa selos. Mr. Harrison, please don't listen to her. This is just a domestic dispute. Hindi ito dispute, Vicencio. Ito ay pagtatama ng kasaysayan, sabat ni Carla. Humakbang ang dalaga pasulong, hawak ang sketchbook na kinalakihan niyang sandata. Ngunit na yon ay gagamitin niya para sa katarungan. Ako ang lead designer na ipinagmamalaki mo, di ba? Pero ang totoo, wala akong idinisin yung kahit ano. Ang lahat ng disenyong ito ay ninakaw mo kay Tita Donata at sa tatay ko. Iniharap ni Carla ang sketchbook sa mga opisyal. At ang sketchbook na ito? Peke ito. Gawa ito ni Vicencio para pag-awayin kaming dalawa. Narito ang tunay na factaw mula sa mga orihinal na artisan. Inilabas ni Mang Teroy ang orihinal na papel. Tignan niyo ang puso ng parol. Sa ilalim ng UV light o sa tamang anggulo ng liwanag, lilitaw ang watermark ng aming pamilya. Isang marka na hindi kayang gayahin ng mga makinang binili mo, Vicencio. Dahil sa bigat ng paratang at sa presensya ng mga otoridad, napilitan ang port manager na buksan ang isa sa mga selyadong kahon. Nang ilabas ang isang parol at isaksak ito sa isang portable generator para sa testing, hindi lumipas ang 5 minuto ay nagsimulang lumabas ang puting usok mula sa base ng kabel. Diyos ko! Sigaw ni Mr. Harrison, napaatras siya. This is a fire trap! Vicencio, you tried to sell me thousands of these? Hindi totoo yan. Sabotahe ito. Sigaw ni Vicencio, pilit na tumatakas patungo sa kanyang sasakyan. Ngunit bago pa siya makahakbang, hinarangan na siya ng mga pulis. Vincencio Salvador, you are under arrest for fraud, intellectual property theft, and endangering public safety. Sabi ng pulis habang pinupusasan ng lalaki. Napaluhod si Vincencio sa semento. Ang kanyang marang, yang polo ay narumihan ng dumi ng port area. Tumingin siya kay Donata. Ang kanyang mga mata ay puno ng puot. Masaya ka na? Sinira mo ang shipment. Ngayong gabi, wala ka ng bahay. Ang bangko ay kinuha na ang lahat sa'yo. Mamamatay kang palaboy. Lumapit si Donata sa kanyang asawa. Tiningnan niya ito ng may habag, ngunit wala ng pag-ibig. Maaaring wala na akong bahay, Vincencio. Maaaring matutulog ako sa kalsada bukas. Pero ang aking paningin ay malinaw na, at ang aking mga kamay ay malinis. Ang liwanag na ninakaw mo ay muling nagbalik sa amin. Hinarap ni Donata si Carla at ang mga artisan. Tara na! Tapos na ang gabi! Habang kinaladkad si Vincencio patungo sa patrol car, tumalikod si Donata. Narinig niya ang tunog ng pag-alis ng mga truck na ibabalik na ang mga kargamento sa warehouse para kumpiskahin. Ang sining ng parol ay ligtas na mula sa kasakiman. Napatingin si Donata sa kanyang mga kamay. Nanginginig ang mga ito, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding kaluwagan. Nawala ang lahat ng kanyang material na yaman, ang kanyang bahay, ang kanyang pera, ang kanyang kasal. Ngunit sa gitna ng madilim na port ng San Fernando, naramdaman niya ang pinakamaliwanag na kislap ng kanyang buhay. Tita Donata? Bulong ni Carla, niyakap niya ang matanda. Saan po tayo pupunta? Kung saan tayo magsisimulang muli, Carla? Sagot ni Donata habang pinagmamasdan ang bukang liwayway na nagsisimulang sumungaw sa abot tanaw. Doon sa lugar kung saan ang liwanag ay hindi kalanman nagdadala ng apoy. Ang malamig na semento ng presinto ay malayo sa marang, yang buhay na kinalakihan ni Vincencio.
Nakaupo siya sa loob ng selda. Wala na ang kanyang mamahaling polo, at ang kanyang muka ay balot ng pagsisisi, hindi dahil sa kanyang nagawa, kundi dahil nahuli siya. Sa kabilang panig ng rehas, nakatayo si Donata. Hindi na siya umiiyak. Ang kanyang mga mata ay tila payapang dagat matapos ang isang malakas na bagyo. Donata, yurong mo ang kaso. Pagmamakaawa ni Vincencio. Ang kanyang boses ay nangangatal. Asawa mo ako. Isipin mo ang sasabihin ng mga kapitbahay natin sa Bacolor. Ang hiya na idudulot nito sa pamilya Salvador. Ang hiya, Vicencio, ay wala sa pagkakakulong. Mahinahong sagot ni Donata. Ang tunay na kahihiyan ay ang paggawa ng mga kagamitang pamatay para lang sa pera. Ang tunay na kahihiyan ay ang pagnanakaw sa alaala ng mga taong itinuring kang pamilya. I'll give you back the house! Gagawan ko ng paraan! Sigaw ni Vincencio habang hinahawakan ang rehas. Huli na, Vincencio. Ang bangko ay kinuha na ang titulo kaninang umaga, sabi ni Donata bago tumalikod. Ang bahay ay pader at bubong lang, pero ang kaluluwa ko, hindi mo na muling makukuha. Lumakad si Donata palabas ng himpilan ng pulisya. Sinalubong siya ng mainit na sikat ng araw ng San Fernando. Doon, naghihintay si Carla, bitbit ang isang maliit na bag ng mga kagamitan sa pag-aartisan. Tita Donata, mahinang tawag ni Carla. Inabot niya ang isang makapal na sobre. Narito po ang lahat ng legal transfer papers. Pinirmahan ko na po ang pagsuko ng lahat ng creative rights at intellectual property sa inyo. Wala na pong pangalan ko sa kahit anong disenyo. Inamin ko na rin po sa DTI na biktima lamang ako ng manipulasyon ni Vicencio. Tinanggap ni Donata ang mga papel. Salamat, Carla. Alam kong hindi madali ang ginawa mo. Hindi pa po tapos ang pagbabayad ko. Hikbi ni Carla. Wala na po tayong suong, wala na po kayong bahay, dahil sa akin. Hindi dahil sa iyo, Carla. Dahil sa kasakiman ng isang tao, sabi ni Donata. At tungkol sa bahay, huwag kang mag-alala. Dinala ni Carla at Mang Teroy si Donata sa lumang Bacolor sa tapat ng kanyang ancestral house. Nakakandado na ang gate at may malaking karatula ng bangko. Ngunit sa harap ng gate, naghihintay ang mahigit 20 na mga matatandang artisan at kanilang mga anak. Ma'am Donata! Sigaw ni Mang Goryo. Narinig namin ang balita. Wala man kaming pera para tubusin ang bahay nyo, meron kaming mga kamay na handang magtrabaho. Inakay nila si Donata sa isang bakanting lote sa likuran ng simbahan ng Bacolor. Doon, nagtayo sila ng isang pansamantalang garahe na gawa sa kawayan at trapal. Sa loob nito, nakahilera ang mga balangkas na mga parol na sasalbahin mula sa kumpiskadong warehouse. Ang bawat isa sa amin ay nag-ambag, paliwanag ni Mang Teroy. May nagdala ng papel de hapon, may nagdala ng pandikit, at may nagbigay ng espasyo. Hindi kami papayag na ang reyna ng parol ay matutulog sa kalsada. Golden moment ito para kay Donata. Napahawak siya sa kanyang dibdib. Ramdam ang tibok ng puso na mas malakas pa sa anumang kuryente. Napagtanto niya na ang tunay naman na legacy ay hindi ang titulo ng lupa, kundi ang utang na loob at pagmamahal ng mga taong binigyan niya ng liwanag. Donata, sabi ni Mang Teroy, gusto naming buksan ang isang shared atelier, isang sud na pag-aari nating lahat. Walang isang boss, walang nagnanahaw ng pangalan, sining lang. Tumiin si Donata sa mga matatandang artisan, kay Carla, at sa mga batang apprentice na nagsisimulang magbalat ng kawayan. Ang hapdi ng paso sa kanyang kamay ay tila naghilom na. Sige, numiti si Donata. Ang kanyang boses ay puno ng bagong pag-asa. Dito natin itatahe ang tunay na liwanag. Nang gabing iyon, matapos ang mahabang araw, naupo si Donata sa isang maliit na papag sa loob ng kanilang bagong atelier. Wala siyang malambot na kama, wala siyang aircon, at wala siyang asawa sa tabi. Ngunit sa unang pagkakataon sa loob ng 30 taon, nakatulog siya ng mahimbing. Dahil alam niya, bukas paggising niya, hindi na niya kailangan magtago sa likod ng anino ng iba. Ang liwanag na kanyang gagawin ay hindi na muling mananakaw,
dahil ito ay nakatali sa libu-libong kamay na nagkakaisa. Isang taon ang mabilis na lumipas. Ang simoy ng hangin sa San Fernando ay muling binalot ng bango ng pino at sariwang kawayan. Ngunit sa pagkakataong ito, ang atmosfera ay hindi na kasing bigat ng nakaraang Pasko. Wala na ang naglalakihang container truck na nagmamadali. Ang tanging naririnig ay ang ritmo ng tawanan at ang mahinahong paggayas ng kawayan sa loob ng shared atelier. Ang atelier na itinatag ni Donata at ng mga matatandang artisan ay naging isang santuwaryo. Hindi lamang ito pagawaan ng parol. Ito ay naging paaralan para sa mga kabataang gustong matutunan ang sining na may kasamang kaluluwa. Sa gitna ng workshop, nakatayo ang isang karatula na gawa sa inukit na kahoy. Himalay ng liwanag, sining, dangal, at katotohanan. Nakaupo si Donata sa kanyang paboritong silya. Tinitingnan ang isang maliit na parol na kasalukuyang tinatapos ni Carla. Wala na ang maranyang terno ni Donata. Nakasuot siya ng simpleng duster at ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod. Bagaman wala na sa kanya ang ancestral house sa Bacolor, nakahanap siya ng bagong tahanan sa isang maliit na apartment malapit sa simbahan. Isang lugar na laging bukas para sa kanyang mga kapwa artisan. Tita Donata, tingnan niyo po, tawag ni Carla. Iniharap ng dalaga ang parol sa liwanag. Nagawa ko na po ang tamang tupi sa kanto. Numiti si Donata. Itinapat niya ang flashlight sa likod ng gawa ni Carla. Doon, sa ilalim ng makulay na papel de hapon, lumitaw ang anino ng isang maliit at perpektong puso. Ang puso ng parol. Napakahusay, Carla, papuri ni Donata. Ngayon, hindi na lang basta ilaw ang dala niyan. Dala na niyan ang pangako ni Tatang Salvador at Mang Ador. Nagkatitigan ng dalawa. Ang sugat ng nakaraan ay tuluyan ng naging pilat na nagpapaalala sa kanila ng kanilang katatagan. Si Carla ay hindi na lamang isang apprentice. Siya na ang katuwang ni Donata sa pagpapatakbo ng atelier. Ang lahat ng kinikita nila ay hinahati ng tapat sa lahat ng mga artisan, at ang bahagi nito ay napupunta sa isang fund para sa mga anak ng mga tudet. Nabalitaan nila na si Vincencio ay nahatulan na ng 10 taong pagkakakulong. Ang lahat ng kanyang ari-arian ay na-sequester para bayaran ang mga biktima ng kanyang panloloko at ang mga multa sa safety violations. Ang kanyang pangalan ay naging isang babala sa buong Pampanga. Isang paalala na, ang wad na liwanag ay mabilis na napapatay ng katotohanan. Bago lumubog ang araw, dumating si Mang Teroy at Mang Goryo, may dalang mga kakanin at mainit na kape. Ma'am Donata, may sulat po mula sa Amerika, sabi ni Mang Teroy, abot tingga ang ngiti. Ang mall chain na muntik ng mabiktima ni Vincencio, gusto raw nilang mag-order ng 500 parol mula sa atelier natin para sa susunod na taon. Pero sa isang kondisyon, kailangang may pirma nyo ang bawat isa. Napahawak si Donata sa kanyang dibdib. Pumatak ang isang butil ng luha sa kanyang pisingi. Hindi luha ng pait, kundi luha ng pasasalamat. Sabihin mo sa kanila, Teroy, matatag na sabi ni Donata, na ang bawat parol na lalabas sa pintuang ito ay hindi lamang may pirma ko. Mayroon itong tibok ng puso ng bawat artisan ng San Fernando. Nang sumapit ang gabi, sabay-sabay nilang sinindihan ang mga parol sa labas ng atelier. Ang buong kalsada ay nagliwanag sa kulay ng bahagare. Pinagmasdan ni Donata ang paligid, ang mga batang naglalaro, ang mga matatandang artisan na muling nakabangon, at si Carla na masayang nagtuturo sa bagong henerasyon. Napagtanta ni Donata na ang tunay na mana ay hindi nasusukat sa laki ng bahay o sa dami ng titulong hawak. Ang tunay na pamana ay ang liwanag na itinanim mo sa puso ng iba, ang sining na nananatiling tapat sa gitna ng unos, at ang dignidad na hinding-hindi kailanman mananakaw ng kahit sinong anino. Tumingala si Donata sa langit, kung saan nagniningning ang mga tunay na bituin. Salamat, Tatang, ang sining nyo ay ligtas na. At sa gabing iyon, sa gitna ng payapang bayan ng San Fernando, ang bawat bumbilya yang kumikislap ay nagsasabi ng iisang kwento, na sa huli, ang pinakamaliwanag na parol ay ang pusong marunong magpatawad at muling lumika ng pag-asa.